Magandang araw! Ngayon ang ating talakayan ay patungkol sa Aralin 3, Aktwal na Pagsasalin. Meron akong ginawang kasabihan na may koneksyon sa ating aralin ngayong araw. Hindi maaaring magkamali dahil maiiba ang kahulugan nito. Sa aralin na ito, meron tayong tatlong mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nalalaman ang mga hakbang na ginagawa ng tagasalin sa aktwal na pagsasalin. Pangalawa, nagagamit ang angkop na pamantayan sa unang borador sa pagsasalin sa pamamagitan ng pagbuo ng pagsasalin mula sa wikang Ingles tungo sa wikang Filipino. Huling layunin ay napahahalagahan ng mga mag-aaral ang gamit at pagsasaayos ng unang borador ng pagsasalin. Bago natin tatalakayin ano nga ba ang mga alintuntunin sa aktwal na pagsasalin, ano nga ba ang paglilipat? Ayon kay Larson 1984, ang paglilipat bilang proseso ng pagkilos mula sa pagsuri sa kayariang semantic patungo sa pagsulat ng unang borador or initial draft ng salin. Ang paglilipat ay nagaganap sa isip ng tagasalin. Pagkatapos ng pagsusuri, ang tagasalin ay nahaharap sa paglilipat ng kahulugan sa ikalawang wika. At dagdag pa niya, sa pagsasagawa ng prosesong ito, yung paglilipat, ay maghahanap siya ng magandang leksikal na katumbas para sa mga konsepto at kultura ng simulaang wika. Nais ipakahulugan ni Larson na ang paglilipat ay kailangan katumbas nito ang konsepto nung kung anong kultura ang nakakubli sa pagsasagawa ng ating paglilipat o pagsasalin tungo sa pangalawang wika na ating gagamitin batay doon sa ating isasalin na akda. Hindi maaaring magkalayo, dapat magkaugnay lamang ang kahulugan o nais ipahiwatig ng mga salita doon patungo sa pangalawang wika na ating gagamitin sa paglilipat o pagsasalin. Ayon kay Larson, kailangan niyang magpasya kung ang mga pamaraang panretorika ay pantalinga ng simulaang wika ay maaring ilapat o kung kailangang magsagawa ng ilang panggramatika ang gagamitin niya upang higit na masabi ang tamang kahulugan. Sinaalang-alang din dito ang kailangan nating isaalang-alang ang kaisahan at kahalagahan na kung saan ito ang magbubunga ng tinatawag nating unang borador or draft. Ngayon, batid kong may sapat tayong kaalaman kung ano nga ba ang mga alintuntunin sa paglilipat o pagsasalin patungo sa pangalawang wika na ating gagamitin. Kailangan nating isaalang-alang ang konsepto nito, isaalang-alang natin ang pangretorika, gramatika, konsepto, kultura na nakakubli doon mismo sa akdang ating isasalin. Para may matawag tayo o may maisusulat tayo sa pagsulat ng unang borador or initial draft. Pagsulat ng unang borador. Ang mga hakbang na pagsusuri, paglilipat at pagsulat ng unang borador ay mga gawaing magkakaugnay sa isa't isa. Bakit nga ba magkaugnay? Sapagkat kapag yung pagsusuri at yung tinatawag nating paglilipat, wala tayong masusulat na pagsasalin kung hindi natin susuriin ang isang akda, hindi natin isasalin, wala tayong maisusulat. Kaya merong koneksyon ang unang borador sa kung ano yung kung ano yung sinuri natin, ano yung paglilipat na ginawa natin. Ngayon naman, ayon sa aklat ni Larson 1984, inilarawan sa bahaging ito na ang pagsasalin ay binabalikan ng nagsasalin ang tekstong isinasalin at ang tekstong salin. Ito ang kanyang eksplanasyon. Sa pagsulat ng tagasali ng kanyang unang borador, maaaring mangailangan siya ng higit pang impormasyon
batay sa kanyang pagsusuri at maaaring balikan niya ang ilang bahagi upang basahin pang mabuti o tignang muli sa diskurso. 'Di ba meron na tayong pagkatapos natin ng paglilipat natin, meron tayong tinatawag na initial draft or yung unang pagsasalin or yung ating unang borador. Maaari nating gamitin pa rin 'yon, balikan natin, basahin natin muli kung ano nga ba yung mga impormasyon na parang alam natin na hindi siya tumpak, hindi ganon katibay or hindi ganon katibay ang katumbas na pagpapakahulugan ng salitang ating naisalin sa pangalawang wika. Maaari natin yung palitan, maaari nating basahin yun ng paulit-ulit upang suriin natin yung maaaring mga impormasyon na pwede nating kunin o idagdag o iwala o ipalitan natin. Kasi yun yung magiging proseso ng unang borador. Kailangan nating paulit-ulit nating basahin upang suriin kung ano yung dapat na katumbas ng mga salitang ating isasalin. Ito ang dapat nating bigyan ng pansin. Habang nililipat ang kahulugan, papansinin natin ang anyo ng tekstong sinasalin, sapagkat may mga pagkakataon na ang pinakamagandang katumbas ay ang kamuka ng anyong ginagamit sa tekstong sinasalin, subalit sa ibang pagkakataon ay ibang-iba ang anyong gagamitin. Kailangan mayroon tayong sapat na kaalaman sa kung anong maaaring katumbas ng salitang yaon patungo doon sa pangalawang wika na ating ginagamit sa ating pagsasalin. Na kung saan, meron kasing mga pagkakataon na yung simpleng salita na yon, yung meron tayong itutumbas na literal na pagsasalin o paglilipat ng mula doon sa kahulugan na yun ay nagiging tumpak na rin. Pero dapat meron din tayong sapat na kaalaman or kung baga pagsusuri kung meron kasing iba na hindi nababagay yung pagsasalin mula sa literal lamang na pagkuha natin kung ano ang nais na isalin o isalin ng salitang ating ginagamit. Ito, may pinayo si Larson. Kapag sinimulan ng tagasalin ang pagsulat ng unang borador, ito ay dapat sa antas ng talata. Sa sandaling matiyak niya kung ang nais sabihin ng talatang iyon, ang unang borador na kanyang isusulat ay dapat lumitaw ng natural hanggang maaari, nang hindi tinitignan ang simulaang lingwahe o kahit ang kanyang ginawang rewrite. So, kailangan pala sa pagsulat natin ng unang borador, nakatalata siya upang kung yung sa pagsulat natin ng pagsasalin natin sa talata, buo yung diwa ng mensahe. Kumbaga, doon pa lang, napapalitaw na natin kung ano nga ba yung mismong kahulugan ng mga kung ano mismo yung kahulugan ng sinalin natin. Kailangan nating palitawin ng magiging natural lang kung maaari yung akdang sinalin natin para kumbaga yung pagsasalin is tiyak natin na pasok doon sa kung ano nga ba yung gustong konsepto, ipakahulugan ng kinunan natin ng ating isasalin. Yung akdang isinalin natin. Yun. Dinagdag pa ni Larson na dapat hayaan niya itong tumunog ng natural at malinaw. Yun na nga yung sinabi ko kanina, na ipinapahayag ang kahulugan. Kailangan yung sinalin natin ay lumitaw lamang ng parang natural lang, ngunit malinaw yung nais na ipakahulugan mula doon sa akdang ating isinalin or naisalin. Sa sandaling makasulat ng unang borador na mukhang natural ang pagkakasalin sa talata, maaari na niyang tignan ang mga nawalang impormasyon upang ito ay maging wasto. Doon na naman mapapasok yung babasahin natin ulit kung ano nga ba yung mga nakaligtan nating mga impormasyon. Baka ito kulang o kaya sumobra. So, kailangan natin maging wasto na tayo dito. Pagkatapos natin napalitaw ng malinaw yung mga kahulugan, kailangan nating ibalik, basahin muli para alamin kung ano nga ba yung mga maidagdag na mga impormasyon, ano nga ba yung mga sumobrang impormasyon para maging wasto yung ating para maging wasto yung ating pagsasalin.
Napaalala ni Larson ang mga bagay na dapat isaisip ng tagasalin habang isinusulat niya ang unang borrador at ang mga ito ay: una, kung sino ang gagamit ng tagasalin. Sino yung ating magiging audience or tagabasa ng ating tagasalin. Pangalawa, ang antas ng edukasyon ng mambabasa. Kailangan nating ikonsidera kung sino nga ba ang babasa ng ginawa nating pagsasalin. Pangatlo, ang layunin ng author. Kailangan may connection yung ating isinalin sa kung ano nga ba yung gustong magiging layunin ng author doon sa kanyang akda. Pang-apat, ang paksa ng talata. At ang panghuli, paksang diwa na buong material na kinapapalooban ng talata. Dahil meron na tayong kaalaman patungkol sa pagsulat ng unang borrador, ay ngayon naman kailangan nating dagdagan ang ating kaalaman patungkol sa pagsasaayos ng unang borrador. Sasaayos ng unang borrador. Ang unang borrador ay hindi ginagalaw ng mga 1 o 2 linggo sapagkat sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng bagong pagtingin at higit siyang objektibo sa kanyang ebalwasyon at pagsasaayos nito. Kailangan na ang pagsasaayos ng unang borrador ay kinabibilangan ng pagtingin kung natural ang daloy at kung wasto ang pagkakasalin. Ngayon, ating aalamin kung ano nga bang unang ginagawa ng tagasalin sa pagsasaayos ng unang borrador. Sa pagsasagawa ng unang borrador, dapat tignan kung may mga maling anyong panggramatika o malabong kayarian. Pangalawa, may mga bahagi na masyadong maraming salita. Pangatlo, maling kaayusan o magsasagawa ng parirala. Pang-apat, mga bahaging tila mali ang mga koneksyon at hindi madulas basahin. Pang-5 ay ang collocational classes. Pang-6, malabo. At yung panghuli o pang-7 ay ang estilo. Dapat nating tandaan ay kailangang pasok sa pagsasaayos natin ng ating unang borrador sapagkat kapag mali yung mga gramatika na ating ginamit, malabo yung kayarian, mali yung estilo, hindi malinaw, mali ang kaayusan, mga parirala, ay hindi akma yung sinali natin mula doon mula sa layunin na gustong ipahiwatig sa atin ng author. Kumbaga, malilihis yung ating ginawang pagsasalin sa kung anong gustong ipahiwatig ng author. Isaalang-alang natin ang 7 bahagi sa pagsasaayos ng unang borrador. Ang ikalawang bagay na kailangan gawin ng tagasalin. Ito ay tignan ang kawastuhan ng kahulugan. Kung yung salitang ating isinalin ay coincide o ano tawag nito, magkasing kahulugan lang ba yung ginamit nating salita sa kanya sa pagsasali natin? Kung baka ito ay malayo na, literal lang ba yung pagpapakahulugan natin sa ating sinalin o malayo na yung katumbas na kahulugan, hindi na wasto yung ginamit natin na salita sa isinalin nating wika. Ikalawang bagay na kailangan nating isaalang-alang sa pagsasalin, ito ang mga ilan sa mga suliranin na maaari nating makita. So, una, may nawala. 'Di ba? Kailangang may katumbas ang kahulugan. Tapos, hindi ganoon kakonektado yung ginawa nating pagsasalin kasi mayroong may mga nawalang mga salita. Hindi natin naisalin ng maayos sa naisip pa kahulugan nito o kaya may nadagdag. Bakit ganito yung naisalin ko? Bakit hindi naman yung ganito yung bakit ganito ang naisalin ko? Hindi dapat ito yung magiging layunin ng author pero
parang may sumobra. So, parang may naidagdag tayo na salita na hindi dapat naaayon doon sa ating pagsasalin o isinalin. Next ay iba ang kahulugan. Maaaring minsan kasi kapag tayo nagsasalin, ito lang yung gagamitin nating katumbas na salita kasi parang ito yung suwak, ito yung parang perfect na ito, pero hindi kasi naiiba, kasi isinasaalang natin minsan yung kagandahan ng ating pagsasalin, hindi. Kasi minsan doon tayo naiiba ng salitang yaon ang naisip kahulugan ng author doon sa kanyang akda na isinalin natin. Ang panghuli ay yung walang kahulugan talaga. Minsan may mga salita tayong ginagamit na hindi naman doon wala namang koneksyon doon sa salitang isinalin natin, wala tayong maiisip, kaya nagkakaroon din ng walang kahulugan. Ang mangyayari sa sinasalin natin, wala na rin kabuluhan kasi wala na doon yung diwa o naisip ipahiwatig o layunin ng author doon sa mismo sa akdang kanyang ating sinalin. So kailangang alam natin kung ano nga ba yung mga suliranin na meron doon sa ating sinasalin. Ang ikatlong bagay na kailangan tignan ng tagasalin ay kung malinaw na lumulutang ang paksang diwa, ang borador ay dapat ding basahin ng pinag-uungkulan ng pansin ang kargang impormasyon. Kailangan ng ating isinalin ay kung ano yung mga impormasyon doon sa akda ay siya ring ating isinali ng wasto at malinaw sa ating unang borador o pagsasaayos natin ng ating unang borador. Kailangan bigyan natin ng pansin yung tema, layunin o impormasyon mula doon sa akdang ating isinalin. Dahil yun na nga ang mga proseso ng mga pagsasaayos ng unang borador sa ating pagsasalin. Taglay sa isip ang mga bagay na ito. Kailangan nating taglayin na ang tagasalin ay magsasagawa ng mga pagsasaayos sa unang borador at gagawa ng pangalawang borador para baguhin ang anumang bagay na kailangang baguhin. Tapos na natin ang aralin 3 patungkol sa aktual na pagsasalin. Alam kong meron na kayong mga kaalaman, karagdagang kaalaman patungkol sa kung ano nga ba yung mga hakbang, mga pamaraan, alituntunin upang yung gagawin nating pagsasalin sa ating proyekto ay magawa natin ng mahusay, malinaw at tumpak doon sa akda ay layunin ng akdang ating isasalin. Naway meron kayong nakuhang aral, impormasyon na maaari ninyong magamit sa ating proyekto. Sa muli, magandang araw at maraming salamat sa pakikinig.